Well, ano pa bang pinagkaiba? You're asking for a housing incentive for your new secretary, malamang. Sa malamang ay mga gamit lang din yun, nakataas. Pa rin ang kilay na sabi ng kanyang grandma. Umiling si Raven, kagaya na nga ba ng inaasahan niya. Hindi naman niya masisisi ang kanyang grandma na mag-assume ng masama lalo pa at nadala na rin sila sa ginawa ni Sandra. Ang kasiraan ng kanyang staff ay kasiraan niya rin. Kaya siya naghigpit, kaya rin siya na-set ng boundaries kay Hestia. Pero ngayon nang sabihin iyon ng grandma niya, ay hindi niya inasahang nasaktan siya lalo na nang makita niya ang kalidad kung paano magtrabaho si Hestia. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na ipagtanggol ito. No, grandma. Iba ang bago kong sekretary. She's very hardworking at kahit sa sandali pa lang na nagtatrabaho siya sa akin ay nakakasiguro akong hindi niya gagawin ang mga ginawa ni Sandra. But she's struggling right now. Nasunugan yung tao nung kailan lang, and now I'm not sure kung maayos ba. Yung bagong tinitirhan niya, anya pa habang iniisip. Kung ano man ang kalagayan ng Hestia ngayon. Napatitig sa kanya ang kanyang grandma na tila. Binabasa siya nito. Alam niya ang mga titig na iyan. She's questioning ang relasyon niya sa kanyang sekretarya. Kaya bago pa man magsalita ito ulit ay muli niyang nilinaw ang lahat sa matanda. Grandma, iniisip ko lang naman na maaring makaapekto ang pinagdadaanan niya ngayon sa kalidad ng trabaho niya. I can't manage na mawalan na naman ng sekretary. Ayoko mag-resign siya. Not her, matapos na masiguro ko ang kalidad ng pagtatrabaho niya. Her skills, her talent, yung pasensya niya sa trabaho, yung pagiging masinop niya. Ngayon lang ako nakahanap ng sekretarya na talagang ginagawa ang trabaho niya ng maayos. Paliwanag niya sa kanyang grandma na nanatili pa rin ang tingin sa kanya habang sinisimsim nito ang kape. Sa tasang hawak, napabuntong hininga si Reven at muling nagsalita. Nahirapan ako lalo nang magkandalets-lets ang trabaho ko dahil kay Sandra. At since then halos hindi na ako nakapagpahinga. Ngunit nagbago iyon simula nang maging sekretary ko si Hestia. Matapos ang ilang buwang paghihirap at puyat nakatulog ako ng matiwasay dahil know na kaya ko siyang iwan sa opisina at pagdilat ko ay maayos na ang lahat. Kaya, hindi siya pwedeng mag-resign. Tumango ang kanyang grandma na parabang naintindihan na siya, okay, I understand. However, I know you, Apo. Alam kong mabuti kang tao, maawain. Lalo na sa mga nangangailangan. Kaya naman, madalas ka rin nagagamit ng mga tao sa paligid mo. And you can't continue like that lalo na kapag naging chairman ka, dahil kapag nagkataon, magagamit ka. Lalo ng mga taong masama ang nais sa iyo. In the end, dadating ang panahon na hindi mo na kayang humindi sa mga request nila. I know that, Grandma. However, she's your staff. You can request a house incentive and approved it right away, lalo pa at ikaw rin naman ang kailangan na mag-approve ng request na yon. Pero, tandaan mo, nasa staff level pa lang siya, expect mo na kapag ginawa mo iyon ay hindi may iwasan na tumaas ang kilay lalo pa ng mas matataas sa kanya at matagal nang naghihintay ng ganoong incentive. Or gawin mong patago para walang issue. Alam ko naman na matalino ka kung gusto mo talaga, maraming paraan. Ang akin lang ay pag-isipan mo kung deserve niya ba talaga. Kasi kung hindi mo pa siya nasasala talaga ng mabuti, you'll never know kung isa rin siya sa mga tao sa kumpanya na nais kang gamitin para sa pangsariling interes nila. Napaisip si Raven, ngayon ay parang naglalaban
Sa kanyang isipan ang kanyang paniniwala at ang paalala sa kanya ng kanyang lola. Aaminin niya, hindi niya palubos na kilala si Hestia. Pero sa puso niya, tiwala naman siya na mabuti ang pagkatao ng kanyang sekretarya. Pero sana nga, apo. Hindi kagaya ng Hestia na. Yan si Sandra. Kesa si Hestia. Hindi kayo sabay ni Sir Raven. Nag-out ha? Nauna ba siya? Magkasama ba sila ng boyfriend niyang si Sir Glenn? Tanong ni Miranda na. Talaga purchasing nang makasalubong niya ito sa employees lounge sa unang palapag. Napairap si Hestia dahil sa tanong nito. Alam mo Miranda, dapat hindi iyan ang pangalan mo kundi Maritz. Napaka-chismosa mo. Talaga. Plastic niyang inichan si Miranda at hindi na lang sinagot ito lalo pa at alam niyang may pagkasarkastiko ang tanong nito. Mamaya madamay pa ako at sabihin na isa sa mga nagpapalaganap ng chismis tungkol sa P.E. ni Zero Estes Raven. Akmang tatalikod na sana siya nang dumikit pa si Miranda bago bumulong. Alam mo sayang si boss. Raven, no? Hindi ka ba na-attract sa kanya? Sayang. Di ba? Ang gwapo tapos ang tikas at mukhang malak. Paang kargadahin ba? Pero sayang kasi bakla. Siya. Naku, Miranda. Malapit na kitang bigwasan talaga. Pilit niya ulit nang inisyan ang chismosa, hindi siya makapaniwala sa tabas ng dila nito. Plastic ulit. Niyang inityan ito. Alam ng Zero. Kung si Sir Glenn ang kasama ngayon ni Boss Raven, I think wala naman tayong pakialam. Doon. At kung bading siya, hindi naman siya sayang. Dahil malamang ay masaya siya sa kung ano siya. Hindi na dapat natin yon panghimasukan. Ang importante ay ang kaligayahan ni Boss Raven. Kung masaya sila ni Sir Glenn, aba dapat maging masaya tayo para sa kanila, anya kay Miranda. Napanguso lang ito at pinakatitigan siya. Malamang ay dahil walang mahita sa kanyang chismis. Parang nasupalpal ito dahil malamang ay ini-expect nito na gagatungan niya ang kabastusan. Bibig nito. Ay tiyanabi. Sip-sip ka lang kamo, sabi pa nito bago tinalikuran siya. Napaawang naman ang bibig ni Hestia dahil hindi niya inaasahan na marinig kay Mirabel na sabihan siya. Itong sip-sip. Aba. And chismosang iyon. Akala mo naman. Haay. Naku. Uwian na nga't lahat nagagawa pang manira. Bago mag-out. Napailing na lamang siya at lumabas ng kumpanya saglit pa siyang may naisip. Iniisip kung paano siya makakabalik dito. Mamaya. At sana ay papasukin siyang guard. Kailangan niyang umalis ngayon dahil may raket. Na ipinasa sa kanya si Danica. Magiging personal. Assistant siya ngayon ng isang matanda habang nag-shopping ito. Ayon sa binigay na detalye ng agent na may hawak sa kanya. Isang mayamang matandang babae ang customer niya ngayon. Nagpapasama itong mag-shopping at kailangan ng mga suggestion para sa susuotin nito sa isang event. Sumakay siya ng taxi at agad nagpunta sa luxury mall sa malapit lang. Isang kilalang store ng mamahalin na brand ang pinuntahan niya dahil doon. Sila magkikita ng kanyang customer ngayon. Pagkapasok niya sa loob ay hindi niya mapigilan na mamangha sa ganda ng mga damit at kung ano pang gamit na pang fashion, lalo pa at first time niyang makapasok sa ganitong store may lumapit sa kanyang isang staff ng store at agad siyang pinaupo sa VIP area na naka-reserve para sa customer niya. Gayon. Habang naghihintay ay hindi niya mapigilan na mapatingin sa mga damit na nasa VIP area na mga press. Selected items ang mga ito, malamang ay mga bagong style na kakalabas lang at ang ginang na. Siyang customer ang isa sa FG unang magsusukat.
Ng mga ito, hindi niya napigilan na hawakan ang isa. Sa mga tanon upang tignan ang presyo. At as laking. Gulat niya ay mabilis na nanlaki ang kanyang mata at dalawa binitawan ang tag. Tumatanginting lang naman na 1 milyon ang presyo ng gamit na kaninang hawak niya. Gagi? Sobrang mahal naman ang presyo. Anong? Klaseng sinulid ba ang gamit sa damit na ito? Ginto ata. Ad. Royal Vulture Silkworm, boses ng isang matandang babae ang pumutol sa sinasabi niya kaya. Agad siyang napalingon. Nakita niya ang isang babaeng may edad na dulot. Ng kulay puti nitong buhok. May ilang wrinkles ito. Naitago ng makip dulot na rin ng kanyang edad. Ganoon pa man ay parang mas makinis pa ang kutis nito sa kanya. Simple lang ang damit nito, ngunit halata na mamahalin. Wala itong masyadong suot na alahas, ganoon pa man ay agaw pansin ang purple diamond na hikaw nito. Yun lang ang alahas ng matanda bukod sa singsing nito na mukhang wedding ring. Dahil hindi niya inaasahan ito sa kanyang likod, ay hindi siya nakaimik at pinakinggan na lamang ang mga sunod nitong sinabi. Kaya mahal ito ay dahil sa Royal Vulture Silkworm. Na tanging nagpuproduce ng sinulid once a year na. Siyang huling buhay na rin nila, they end up attracted sa sinulid ng kauri nilang silkworm, kaya naman ay kinakain nila ito dahilan ng pagkamatay ng silkworm. Sobrang rare ng sinulid nito dahilan para bilang din ang production para makagawa ng isang buong thread. Ang damit na ito ay hindi lang mahal dahil sa kilala at mamahalin ng brand kundi dahil na rin sa handmade. Ang damit na iyan at matiyaga rin na ikinabit ang mga diamante, sambit pa nito bago kinuha ang damit na nakasabit at hinaplos iyon. Sa makatuwid, 5 pares lamang nito ang mayroon sa mundo. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. May mga ganoong bagay pala, na kaya pala may mga damit o bagay na mamahalin ay dahil sa mga rason at kalidad. Nito, hindi lang dahil nais taasan ng mayayaman ang value nito. Hindi niya gets ang kalakaran ng mga mayayaman kung bakit ang ilan sa mga ito ay talagang hindi nagpapahuli sa pagbili ng kung ano-ano kahit pa millions na ang halaga. Minsan kasi, iniisip niya na baka wala nang mapaglagyan ng pera. Ang mga mayayaman kaya kung ano-ano na lang ang binibili. Pero kahit na, kapag ako yumaman parang hindi pa rin ako gagastos ng milyones para lamang sa isang damit. Marami nang magagawa ang millions na yan. Maraming buhay ang mababago dahil dyan pero sala all na lang din talaga. Ganun po ba? Ngayon po alam ko na. Ngumiti ang ginang sa kanya bago naupo sa sofa. Doon niya napagtanto kung sino ito. Ay ma'am. Sorry. Kayo po ba ang sasamahan ko? Ngayon, tanong niya sa ginang. Yes. Pasensya ka na rin at na-late ako. Kakatapos lang kasi ng meeting ko kaya ngayon lang. Ako. Be the way, I'm Catalina, be the way. Magiliw ang ngiti siya sa ginang. Naku po. Ma'am. Wala po iyon, kakadating ko lang din actually. Po from MWA full-time work po. I'm Hestia Coronel po, I'll be your personal assistant for today, Anya. Napahinto ang ginang at pinakatitigan siya simula ulo hanggang paa. Hestia. Tumango siya at nanatili ang magiliw ng ngiti. Nito. Nice to meet you, ma'am. Hestia, what do you think sa dalawang kulay na? 2. Ano ang mas bagay sa akin? Tanong ni Catalina. Kay Hestia habang hawak ng dalawang sales lady ang formal dress na nais niyang bilhin. Napatingin si Hestia sa dalawang damit. Tila. Pinag-iisipan kung ano ang mas maganda sa dalawa. Kahit pa na pareho naman na maganda at mamahalin. Iyon sa kanyang paningin. Kaya inisip niya na kung magkakaroon siya ng idea sa pupuntahan ni Madam Catalina. Ma'am, kung ayos lang po magtanong. Ano po ba ang okasyon na
pupuntahan ninyo. Napataas ang kilay ng madam. Kaya hindi niya alam kung natuwa ba ito o inisip na. Pakialamera siya. Kasi po I think po mas. Makakapagbigay po ako ng ideya kung alin ang mas. Magandang suotin nyo kapag nalaman ko po kung anong klaseng okasyon ang pupuntahan nyo po. Kasi, maganda naman po ang dalawang damit na iyan. At sigurado po akong bagay sa inyo pareho. Tila gumaan ang ekspresyon sa mukha ni Catalina. At hinayaan lamang siyang magpaliwanag. Lumapit si Hestia sa dalawang damit at itinuro ang gown na kulay purple at halos puno ng diamante simula itaas hanggang laylayan ng damit. Alam niyang sa dalawang damit ay ito ang napupusuan ng ginang. Color purple suits you well, napansin ko po iyon dahil sa alahas na suot mo, malam. Mas lumiwanag po ang complexion mo at mas na-emphasize po ang maganda niyong balat. Kung ang dadaluhan niyo po na event ay tungkol sa'yo, like birthday party, anniversary, maganda po na ito ang damit na isuot mo. Dahil for sure lahat ng tao na narsero on ay nasayo ang pansin. And be while wearing this mas lalong magiging kapansin-pansin po kayo sa event however kung ang dadaluhan niyo po ay event na hindi about sa inyo or birthday ng iba, I suggest po na itong ash gray long gown ang isuot mo po, Anya, at itinuro naman ang fitted ash gray long gown na simple ang disenyo at may mga makikinang na bato lamang sa bandang dibdib ng dress. This gown po looks elegant at mass. Bagay kung family event or corporate event po ang dadaluhan nyo, bisero.